Nito pong December 2020 ay kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission or SEC ang Ripple dahil umano sa illegal na pagbebenta ng XRP bilang isang unregistered security. Dahil dito ay bumagsak po ang presyo ni XRP mula sa 0.50 papuntang 0.17. Isang napakalaking pagbaba na umabot po sa 66%. Ngunit nitoong July 2023, nagkaroon po ng napakalagang desisyon mula kay Judge Analisa Torres kung saan ay hindi raw isang security itong si XRP. Dahil dito ay muling nagkaroon po ng sigla ang market at umangat ang presyo ni XRP. Pero hindi po dito natapos ang laban sapagkat noong October 2024 ay muling naghain ng appeal or apila ang US SEC upang baliktarin ang desisyon. Kaya ang tanong ngayon ay paano kaya makakaapekto ang resulta ng kasong ito sa presyo ni XRP. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit may optimismo sa natataas ang presyo ni XRP? Ayon po sa Digital Asset Investor, yan or DAI, ay isa po itong tanyag na taga-suporta ng XRP. Malaki po ang posibilidad na ang pagtatapos ng kaso ay magiging trigger para sa pag-akyat ng presyo ni XRP. Kaya ayon po yan ulit kay Digital Asset Investor. Yan, gumamit pa siya ng isang AI chatbot para kalkulahin ang posibleng pagtaas ng presyo. Kaya ganito po ang naging analysis. Noong nagsimula po ang kaso ay bumagsak ang presyo ni XRP ng 66%. Kung ang parehong porsyento ay ilalapat sa posibleng pagtaas ng presyo matapos ang kaso, maring umabot si XRP sa $3.62 mula sa kasalukuyang presyo nito na $2.18. Kaya ito ay magtatala ng bagong all-time high. Ngunit hindi po ito nagtatapos dito. Ang iba pang analyst tulad po ni Egra Crypto at saka Alex Clay ay mas positibo pa. Sabi po nila, kung magiging perpekto ang market conditions, maring umabot po sa XRP sa presyo na $6 or hanggang $10. Kaya yan, ngayon ay ano naman po ang papel ng bagong SEC leadership. Yan. Mayroon din pong magandang balita para kay Ripple at saka XRP. Ang bagong administrasyon ni Donald Trump ay nagtalaga ng mas crypto-friendly na liderato sa SEC. At yan po ay walang iba kundi si Ginoong Paul Atkins. Ayan, kung ang bagong SEC chairman ay pipiliing tapusin na ang kaso, maaaring mas mapabilis ang proseso at bumalik ang kumpiyansa o pagtitiwala sa market. Ito ang inaasahan po ng maraming crypto traders. Isang mabilis na resolusyon na magdudulot po ng bullish sentiment para kay XRP at syempre maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano po ang posibleng maging epekto nito, epekto ng kasong ito sa presyo ni XRP. Yan, meron po tayong dalawa na maaring maging epekto nito batay sa prediction ng mga eksperto. Una ay ang short-term effects. Ayan, short-term effects. Pangalawa ay ang long-term potential. Kaya umpisan po natin sa short-term effects. Yan, maaaring tumaas po ang presyo ni XRP matapos ang final na decision sa kaso, lalo na kung pabor ito kay Ripple.
Sa long-term effect naman or potential ay sa mas mahabang panahon, ang pagtatapos po ng kaso ay maaaring magbigay daan sa mas maraming partnerships at paggamit dito kay XRP sa industriya ng blockchain. Ngunit tandaan, ang presyo po ni XRP ay hindi lamang po nakadepende sa kasong ito. Ang iba pang mga bagay tulad po ng market sentiment, adoption rate, at iba pang mga regulatory developments ay malaking bahagi rin ng equation. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors. Ayan, meron po tayong tatlo rito na mga bagay na dapat po nating tandaan. Una ay ang mas malawak na kumpiyansa or pagtitiwala kay XRP. Kung mananalo po ang Ripple laban sa SEC, maaring mas maraming Pinoy na investors ang magiging interesado kay XRP. Dahil dito ay tataas po ang liquidity ni XRP sa mga local exchanges tulad po ng CoinsPH o kay Binance. Pangalawa ay pagkakataon po para sa mas malaking kita. Para sa mga early investors na XRP o yung mga naagang nag-invest dito kay XRP, maaaring dumoble or triple ang halaga ng kanilang puhunan kung umabot po ito sa inaasahang presyo na $3.62, $6 o higit pa. At ang panghuli ay ang regulatory implications. Kung makikita ng mga regulators dito sa Pilipinas na matagumpay si XRP sa US, maaaring maging mas bukas ang lokal na gobyerno sa paggamit ng crypto dito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kaso po ni Ripple laban sa SEC ay isang halimbawa kung paano maaaring makaapekto ang regulasyon sa crypto market. Bagamat may mga panganib o risk, ito rin ay nagdadala ng napakalaking oportunidad, lalo na para sa mga investors na handang maghintay. Sa XRP ay nananatiling isa sa mga pinakakilala at pinakamalakas na cryptocurrency sa market. Kung ang kasong ito ay matatapos ng pabor kay Ripple, hindi lamang po ito makakabenepisyo dito sa XRP. Yan, dito kay XRP, kundi sa buong crypto industry. At sa kabuuan, ang desisyon kung mag-i-invest, kung nais mong mag-invest kay XRP, ay dapat nakabatay po ito sa maingat na pag-aaral at tamang risk management. Ngunit isang bagay lamang po ang malinaw, ang potensyal ng XRP ay malaki at ang taong 2025 ay maaaring maging taon ng bagong kasaysayan para dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.